finally forfeited in favor of the government, meron kami tatlong options dyan. Unang-una, yan ay i-auction o isusubasta. Sisiguraduhin naman namin na kapag ginawa yan, magiging transparent at competitive yung magiging auction or bidding upang yung magiging koleksyon ng pamahalaan simula dyan sa mga sasakyan na yan ay magagamit para sa mga programa ng ating gobyerno. Ang pangalawang option na hindi naman natin gagawin yung wawasakin o sisirain itong mga sasakyan na to. Under my administration, we will not do that dahil sayang naman yung pwedeng kitain dito ng ating pamahalaan. At pangatlo, bilang huling option, na hindi rin naman natin gagawin while I'm the commissioner, ay yung i-donate ito sa ibang ahensya ng pamahalaan. Dahil of course, luxury vehicles ito, hindi naman maganda na isang kawani o opisyal ng pamahalaan ay gagamit ng ganitong klase ng sasakyan. So again, nandito na yung 13 out of the 30 luxury vehicles at magkakaroon to ng proseso. Bibigyan namin ng formal na pagkakataon ang pamilya Diskaya upang mapatunayan na tama yung kanilang mga pinagbayaran at dokumento. Ngayon, bakit naman ito na-issue ng warrant of seizure and detention na ako ang pumirma? Ito ay may mga problema sa dokumento, yung anin ba? Yung wala. Ito yung walang import entry, at the same time, wala siyang certificate of payment. At yung anim, merong import entry at merong import entry yung anim, subalit walang certificate of payment. Kung meron man, kumbaga nagdududa kami at maaaring wala pa rin yung tamang certificate of payment. So, pag kinonsider niyo yun, yan ay nararapat lamang na issuean na namin ng WSD, which we did, kaya nandirito na yan sa Bureau of Customs. Thank you. Sir, clarification lang. Kasi nung unang press ko natin, Yes. binigyan nyo ng 15 days ang mag-asawa Diskaya. So ano nangyari? Sir, bibigyan pa ulit ng 15 days? So ano mangyari Okay. sa pamilya? Tama. Ang unang hakbang kasi, kapag nagkaroon na ng control ang BOC, hindi lang naman sa Diskaya, sa lahat, yung 15 days, preliminary timeline yan upang mag-submit sila ng mga dokumento. At kapag nakita namin na hindi sapat o hindi kami kumbinsido sa dokumento nila, mag-i-issue na kami ng warrant of seizure and detention, WSD. Yung WSD, yan na yung formal na magkakaroon ng hearings, magpapadala sila ng mga abogado nila, at yan ay pakikinggan namin, at nagkaroon ng final decision, forfeited na yan in favor of the government. So ibig ba sabihin, sir, hindi na, nung unang 15 days, hindi na comply ng Diskaya yung iba? So that's why hindi sapat yung document at nag-issue kayo ng WSD? Hindi, nag-comply sila sa pagbibigay ng mga dokumento. At tinignan namin yung mga dokumento nila, hindi kami kumbinsido na tama yung mga dokumento at tama yung mga pinagbayaran. Dahil nga hindi kumbinsido ang Bureau of Customs, nag-issue na kami, ako, ng warrant of seizure and detention. So who are in cahoots? Who are they in cahoots? Sa customs? Ganito, meron kaming inisyuhan na mahigit 10 tauhan namin, that's unfortunate, na ang tawag dyan ay show cause order pa lang binigay namin. Ganon din, binibigyan natin ng pagkakataon yung ating mga kasamahan upang magpaliwanag kung bakit dumaan sa kanila itong mga sasakyan na to at lumabas. So, habang naintindihan ko naman na nagmamadali tayong lahat, maraming frustrated at mainit ang ulo dahil sa nakikita nating investigasyon both in the houses of Congress, Senate and lower house. Kaya lang, kailangan natin bigyan ng paggalang yung tinatawag na due process. So, as the first part ng due process na yan, binibigyan natin ng pagkakataon magpaliwanag yung ating mga kasamahan, again, kung ba't dumaan yan sa kanila. Who are these 10 po? At this point, kasi show cause order pa lang, ma'am, pag yan ay naging kaso na din, we will have the opportunity to disclose. At this point kasi baka naman later on yung kanilang paliwanag ay tama or matatanggap nating tama para lang maproteksyonan muna yung kanilang privacy. But are they with Intel? Are they in the... what are their designations? Halo-halo yan. Examiners, appraisers, hanggang deputy collectors. Tapos, could
this be the only one na napapalusot or marami pang pinapalusot sa customs? Una-una ma'am, linawin ko lang para lang for contextualization Hindi tayo nagdadahilan bago lang po kaming pinuno ng Bureau of Customs, and we're also as interested as you are to investigate what happened. So para lang po malinaw So kung merong nakalusot dati, yan yung iniimbestigahan natin, at ngayon ay may hirapang pong maulit yan under our new BOC leadership. Yung last briefing na sabi po, 8 na cars walang payment, certificate of payments and record empty, tapos 7 naman may record empty walang certificate. Pero ngayon po nabawasan yung isa. Was it from Yes, meron kasing isa doon na nagkaroon ng tamang dokumento na napatunayan na yan ay locally purchased at tama yung kanyang dokumento. So we recognize that as we committed before, magiging very professional at objective yung ating pag-iimbestiga. Kaya yung isang sasakyan na yun na nakita naman natin tama, ibinawas natin yon doon sa original list ng walang import entry at walang certificate of payment. Meron din po ba sa may import entry pero walang sale? Same din po. Kasi nabawasan din ang sale from Yes. Kaya yung 17 na nakitaan naman ng tama yung dokumento, tamang pinagbayaran, at ito ay binili doon sa mga distributors or dealers ng mga respected dealers. Ito yung mga brand owners mismo. Yan ay membro ng kampi. Ang ibig sabihin, meron niyang track record na maganda yung kanilang mga ginagawang pagbabayad at dokumento, at may self-policing commitment yan sa ating pamahalaan. Yung mga miyembro na yun, doon nabili yung 16, at sa tingin namin, mukhang tama yung kanilang pinagbayaran at certificate at ang dokumento. Subalit, bibigyan pa rin natin ng post-audit operations yan. Titignan pa rin natin further kung nagkaroon din ng problema yung mga kumpanya. Sir, anong mga documents yung dapat na ibigay talaga ng mga diskaya para makumbinsi ito or makumbinsi ang BOC na legit or may dokumento talaga yung nila, mga sasakyan? Ano pa ba yung hinihingi yung dokumento talaga sa mga diskaya? Minimum dyan, ang tinitingnan namin kagad, of course, yung OR, CR, yung meaning of registration documents, kung meron deed of sale na tama, at yan ay ikukumpara naman natin, of course, yung certificate of payment at other importation documents. Yan naman ay ikukumpara natin doon sa mismo sasakyan. Halimbawa, yung VIN number, yung vehicle identification number, kailangan magtugma-tugma yan. Kasi maaaring yung nasa dokumento mo ay hindi naman yun yung nandun mismo sa bakal, yung pinaka-chassis ng sasakyan. So we have to do other technical investigations aside from documentary investigations. Sir, sorry, tanong lang sir kung magkano kaya sir na-expect na magiging pag kunyaring nabenta ng auction of interest, sir? Ang minimum market value niyan sa aming initial estimate, nasa 220 million pesos market value. Again, Each ba yan, sir? hindi naman. Total of the 13 vehicles. Ngayon, kapag naman yan nagkaroon ng depreciation na pag nirecognize namin yung depreciation ng mga sasakyan, nasa maximum of 10%. Dapat lang yun. So that means we're looking at a minimum of 200 million peso worth of collection from these vehicles once we auction this. how much yung dapat nilang binayaran buwis? Yung tax mo Paano maano yun? Kung magkano yung worth? Usually, ang rule of thumb dyan, mga times 1.5 ka kagad. Ang rule of thumb kasi mga times 1.5 yan, nung landed cost. So, isa-isang kotse, halimbawa, yung sasakyan mo, ano ba yung mahal? Ito yata mga 30 million to, ma'am, Maki. So, ganun yung buwis, sir. 30 million, offhand, dapat magbabayad ka ng mga another 45 siguro. Mga ganon. Ano yung rough estimate yun, So, meron kasing ranges yung luxury vehicles Meron yung gano'n. Pag kinumpute mo yung excise tax, VAT, etc., ang rule of thumb, times 1.5 yung dapat mong pagbayaran. So 30 million plus, magbabayad ka ng 15 million. So 45 million plus the cost of your vehicle. Kaya mahal talaga yan. Malinaw ba? Kung 30 million, magbabayad ka ng mga 45 million
by way of taxes and duties. Hindi. Kung 30 million yung worth nung landed cost ng sasakyan, another 45 million by way of taxes 30 and plus duties. 45, sir. Yes. Sir, also sir, tanong ko lang, since Kaya lang pag ino-auction mo yun, hindi na sinasama yung taxes kasi. Ganun yun, ano? sir, tanong ko lang, while sabi niyo may due process na gagawin yung WST pa, mga kailan kaya sir most likely, if ever ma-auction to, anong buwan ba sir, by next month pa po? Ganito yun. Of course, gagawin ng BOC na while objective tayo, gagawin nating mabilis yan, ano? Pero ipapa-approve pa rin naman natin yan as a check and balance mechanism. Ipapa-approve namin yung aming desisyon sa Department of Finance. Meaning, ang Secretary of Finance will have to approve whatever our proposal will be. Hindi naman po. Ang nagkataon lang nauna yung Diskaya dahil yan yung pinaka-high profile case nitong mga nakaraang buwan. Meron din kami mga isa-submit by Friday sa ICI. Kinakailangan naman namin makipag-ugnayan at mag-cooperate sa ICI para iisa naman po yung takbo ng investigation, hindi kanya-kanya. We believe mas efficient yun, mas effective. Kaya magkakaroon ako ng meeting, supposed to be kahapon, kaya lang pinatawag siya na Justice Reyes ng Senate yata kahapon. So na-reset kami, sa halip na kahapon, magkikita kami sa Biyernes. Sir, clarification lang, ilang days yung palugit natin second time around, tapos ano yung isasubmit natin sa ICA by Friday? Ganito, ang kaya namin kontrolin ay mag-set ng hearing, ano? So balit magpapadala yan ng mga lawyers nila. Siyempre, ang unang hearing para dito will be on October 9. Then kung gano'ng kabilis yan, siyempre entitled sila na mag-submit ulit ng mga dokumento. Hopefully walang postponements. It's to their interest also. If I can relate to them, you can relate to them. Mas mabuti ring madaliin at nila rin itong, wag nang i-delay yung proseso ng mga hearings. Ilang hearings po in total? Dalawa, sir? Mga ganun. Minimum. Minimum 2. Basta minimum yan, 2. But depende kung ano yung mga mangyayari pa sa mga hearings. But it's to our interest and to their interest na ito ay wag pagtagalin. Sir, tama po ba? Yung ICI sir, binanggit niya na by Friday may meeting kayo sa ICI. Ano sir, pag gist sir ng meeting sir regarding sa Ano sa kakatuloy sa bid, sir, sa ICI? Ako, ang objective ko for my request to meet the ICI officials, sina Justice Andres Reyes, ano? Para mag-submit kami ng mga hawak na namin ng mga dokumento, mga impormasyon upang makatulong kami sa kanilang mahirap na trabaho na mag-imbestiga. At magtatanong din kami kung saan pa yung gusto nilang matulungan namin sila at kung meron din silang direksyon na gustong ibahagi sa amin, makakaasa tayo na kami tutulong 100% sa mga gustong magawa ng ICI. Kasama po Ito itong pong- findings sa documents na ipapasa sa Yes. Ito yung una naming dapat isubmit. Sir, kung itong mga info na i-submit sa Friday, all of these are about sa mga Diskaya or sa mga... Meron pang iba. Meron pang iba. Sino yung mga iba na yan? Sir, politicians sa sangkot sa anomaly, meron ba? Yung iba sa contractor, syempre narinig naman natin sa news, ano? Congressman, senators. Hintayin natin doon. Tapos, sir, Hintayin namin yung direction ng ICI. Kasi again, nung nagkaroon na ng ICI, sila na yung lead investigation No, what I body. mean, sir, hindi sa ICA, I mean sa inyo lang po na part sa BOC. Tinitignan nyo na pinag-narinig Siyempre. ba? Lahat nung pinag-uutos ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yan ay sinusunod namin. Tapos, Commissioner, during the hearings na binabanggit nyo na ang start po is October 9, ito yung avenue for them to present documents. Tama Yes, po? yes. Parang ano yan eh, di ba sa fiscal, yung step 1 nung una, submit ka, until maging korte, yung WSD, parang korte na yan eh. So yung hindi po satisfied during the hearings for Yes. Baligtad, para lang maintindihan natin, yung warrant of seizure and detention process o nasimula na proseso, baligtad. Again, napaliwanag ko na ito noong nakaraan. Ang burden of proof ay nandun sa mga may-ari ng sasakyan. Kailangan patunayan nila sa amin na tama kanilang pinagbayaran at tama ang mga dokumento at wala nangyaring pandaraya o fraud doon sa mga dokumento nila. Sir, sorry, ang 17 na complete sa documents, pero mananatili
No. Yung 17, pwede na namin i-release yun, provided magkakaroon sila ng deed of undertaking na ipinapangako nila na later on, kasi again, magkakaroon kami ng post-clearance audit operations. Ano? Ibig sabihin, ang titingnan na namin yung mga dokumento ng mga dealers mismo. We respect na dapat, kasi initially tama yung pinagbayaran nila at dokumento, no? So hindi naman tama na yan ay pagtagalin namin. So i-release na yan, subalit meron kaming karapatan at kapangyarihan na mag-conduct pa ng post-clearance audit doon sa mga dealers na nagpasok nito mismo. At kapag napatunayan natin ng later on na merong kulang na binayaran yan, yung undertaking na ipapangako sa amin ng may-ari at this point, Pamilya Diskayan, yung undertaking na yun ay mangangako na babayaran nila yung kakulangan na pinagbayaran ng mga dealers. Ito lang ba? Are we concentrating pa lang on the Discayas? Meron bang customs or the other luxury dealers of the other personalities subjected right now? Yes. Yes. Again, sumusunod kami sa mga utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga pronouncements, sa mga pinag-utos din namin ni Secretary Ralph Recto na tingnan namin at suriin at i-report or iulat yung mga ibang mga pangalan na nabanggit dito sa mga nangyayaring investigasyon. But we will have to cooperate and fully support the directions of the ICI. Sir, question po, are there any improvements or reform po na na-introduce ng BOC to strengthen monitoring of imported vehicles? Yes. Again, bago yung aming pamunan dito, no, ang una namin nakitang dapat palitan or baguhin ay yung pagbibigay ng tinatawag na temporary release ng mga sasakyan. Ang ibig sabihin ng temporary release, mayroon pang kulang na dokumento sana ay pinayagan mo ng maproseso at ma-release. Isa yan sa mga kadahilanan kung bakit nagkaroon ng problema. So immediately, I issue the order na bawal na yan. Kapag walang yung tinatawag na authority to release imported goods from the BIR or ATRIG. Ang ATRIG, ayan ay mekanismo upang magkaroon ng check and balance yung mga kumukuha ng buwis sa mga importers. Ano? Yan ay check and balance na nandun naman sa kabila, sa BIR. So dapat magkaroon ng ATRIG supposed to be bago yan iproseso. So without that, ang pinag-utos ko, bawal ng iproseso, lalo na't bawal i-release hindi lang ng mga sasakyan, lahat ng mga imported goods na nangangailangan ng ATRIG, bawal yan iproseso, lalong-lalo na yung mga sasakyan, at bawal lalo yang i-release o pakawalan sa mga ports natin. Kung nasagasaan ba ng investigation ninyo, if these are registered, at paano na-registro? Meron na kaming idea, no, ma'am, kung ano nangyari. But to be fair with the other agencies, I will have to sit down with them and jointly investigate what really happened. At masisigurado ko naman ang ating mga kababayan kung sino yung mga nagkamali, nagkasala or nagkulang kung bakit lumabas itong mga sasakyan nito, particularly itong 13 na ito, mayroon tayong mga pananagutin na nagkamali dito. And saan lumabas to po? Port of Manila? Halo-halo. Merong galing ng Port of Cebu, Port of Davao, dito sa Maynila, yung dalawang ports dito ng POM at MICP, at ang Port of Batangas. Sir, for soundbite lang, sorry, Commissioner, saang parte kayo nakulangan dun sa una? Ano bang hinahanap niyo pa? Ganito yan. Importante kasi sa mga sasakyan yung certificate. Ang unang-una, dapat tama yung import entry documents mo. Dahil nga walang import entry, red flag na yan. Ano? At dapat tama yung pinagbayaran, yung certificate of payment, ang katibayan niya na tama. At sa gitna niyan, yung authority to release imported goods, kung walang ATRIG, dapat hindi yan na-release. So kaya nga nagkaroon na tayo ng immediate decision to stop that practice. At yung ORCR, tinignan rin natin yan. Siyempre, kapag mali na yung simula, mali na yung dulo. Kaya iimbestigahan natin yan. At iniimbestigahan na yan. Right now, we already have enough information. Kaya nga kami nag-issue na kami ng show cause order doon sa mga tauhan na dapat magpaliwanag kung ba't nangyari yan. Sir, to be clear, they failed to present these nung una? Or meron naman sinabi? May mga na-present. Subalit, sa tingin namin, may mali doon. Paano mali? Una-una yung value, malayo. Ano? Pangalawa, burado nga doon sa system. Nireport naman natin yan. No? Yan ay lahat red flag. So subject to
again, ang burden of proof, patunayan pa nila na tama yung mga dokumento nila. Kasi ang hawak namin dokumento ay hindi maganda or mga mali. Pero sa tingin niyo, sir, kaya pang patunayan sa second time around na binigay niyong pagkakas? Parang korte kasi to. Ayoko na i-preempt, ano. But the mere fact na nag-issue na ako ng warrant of seizure and detention, meron ng clear probable cause kung bakit natin kailangan yan simulan ang proseso ng pag-forfeit o pagkuha dyan ng pamahalaan. Again, burden of proof, patunayan nilang mali kami. But at this point, nakita natin na meron siyang strong probable reason kung bakit natin yan dapat ma-forfeit in favor of the government. Clarification lang. So these vehicles na release without authority to release on court nakalabas siya ng air without Yung ilan dyan, isang scheme yun na nagiging butas yan, na nawala yung check and balance with the BIR. Okay na. Okay. Just a few reminders. We'll allow you some action shots, pero please, wag tatanggalin yung takip na mga plate number, wag bubuksan yung mga pinto. Cameraman, you may now enter para sa action shots with cop. So, nakipag-coordinate na ngayon yung legal counsel ng Vizcaya? Yung ano? Nakipag-coordinate na sila ngayon matapos ang pagkuha niyo kagabi? Yes. Oo. In fact, hindi lang nabanggit ko, pero parang meron sila yung intention of parang voluntary forfeiture for the 7. So, baka hindi na nila question. Alisin mo na dyan. Ako nang bahala dito. Ang galing na akin ito. Bumalik pa eh. Balik pa yan. Dito, babalik pa yan eh. Pero pwede mo nang galawin yan, Ton. Sige, Ton. Safety mo lang yung video. Naka-live ba? Hindi. Hindi pa dito. Pwede na raw. Tignan yung mga video. Yung mga... Pwede na raw tignan yung sisilipin yung mga Ako, target namin mga 90 days sana. Kasi proseso yan eh. Entitled sila to may representation sa law. Patingnan natin. Para sa kanila, para sa amin, pinamadali. Okay na po. Nakagawa ka lang ng ayos. Okay na, walang okay na. Gulang nyo Ang swapang mo. Nakakuha ka lang ng maganda Okay na sir, salamat. Not too close lang po para... Mainit sir, mainit. Ito. Sir, mainit. Okay na, salamat. Okay na sir. Atras. Yung cameraman pwede dito na lang. Hindi po. Pwede. Malayo. Pero parang normal lang siya. Ito magkano. Bilhin ko na ngayon. Sorry. Okay na yan. Mainit. Salamat. Thank you. Sige, salamat. Thank you. Okay na si Kong. Okay na, thank you. Salamat sa inyo. Kakuha ka na. Alis na kayo. Susi na ano. Susi.
1.5. Sir, gamitin na namin amount yan. Halos million. So, sorry, yan po. Count the 10 more na mga mag-average na Ano yung 100 po? mainit lang. Oo, grabe. 220. At siya magaling sa technique. Pag 220 million, so theoretically dapat yung kasama ng mga ano doon, yun yung excise, pati VAT. Usually doon 50% yung taxes. So, nasa... Wala rin percent. Equivalent value ng kotse. So 200 din dapat. Pero kasi landed Landed cost na kasi. cost mo yun. Tama, landed. So, magkano? Unofficial figure kasi nag-uusap kayo dalawa. Siya na lang. Pati magamle. Para sa iyo. Kasi, Tumatanong nito. kasi sinasabi ni Com, almost 100 yan. Pero tingin namin mga nasa 220 nga yan. Baka Yung value. yung value a little bit more. So, Landed cost sa 200. hindi. Landed cost na is yung kalahati. Mga market value nga. Market value na yung sinasabi namin. So, 20. if estimates lang ang pinag-uusapan natin ha, syempre kung gusto niya na accurate, mag-referencing kami. Kasi titignan namin yung year model, magkano talaga yung actual So, computation. market value 220. So, almost mga 110 yan is due for taxes. Tapos 110 is the actual purchase price. Parehas. Actual price. Pero yung safest double. estimate niya, doble dapat. 100 to So, pag 150%. in-auction natin, sir, sila, sorry, ang kikitain natin pag yung 220. Market natin ano yun. 220 na pwede auction. Yun yung magiging floor price. Sir, tama, again, pag in-auction, ang halaga 200 to 220 million ang halaga. Ang kikitain ng gobyerno. Okay. Kasi pag na-seize yan, that will be property of the government. So we're going to sell the property of the government. Ayun lang, pwede. Yung payong pa lang yun. Pero yun lang, may mga... Ito naman. Meron naman kami ibang Pero ilan. yung top contractor, hindi naman siya. Yung ilan ba? Hindi naman natin kahit sabay-sabay ko. Hindi, meron kaming, hindi, siyempre sa intelligence gathering, hanapin mo yung nakita mo na. Galdi ko, sir, meron na. Kaya sige, pwede. Marami na rin hanggang mga Galdi ko, sir. basta. Hindi, mag-limit muna kami. Para ayoko makagulo sa prioritization. So, ngayon, Vizcaya lang muna tayo, sir. Wala mo na ibang Hindi, meron kaming iba na, pati isasabit natin. Tapos, babalikin mo siya. Pero sir, gusto malaman ng taong bayan, sa Zaldi ko ba, o sinisilip pa daw ng POC, yung mga... Lahat, of course, lahat ng contractors na yung top 15 contractors. Zaldi ko. Well, ang nandun yung pangalan ng kumpanya sa accurate, di ba? Yung pangalan na iniuugnay sa kanya, kasama yan. Pero yung siya mismo, so, again, 15 contractors sa aning man. So, tinitingnan naman. Sorry to, I know sa kaap yun, pero may role ba yung POC sa mga assets? Siyempre, titingnan natin importations. Sir, tanong ko lang, sir, maiba lang ako. Kasi syempre, earthquake sa Cebu. Ang BOC ba may tulong na may sir? Nagpagawa na kami. Anong ginawa niyo, sir? Sorry, donation siya. Galing OCD. So, ano kasi donation yung pagkahin? Hindi, meron BOC kami, pa yung mga nasasayo na pwede na dispatch. hindi, meron na-identify. I give instructions na by tomorrow. Mag-coordinate na kami ngayon with OCD para bukas ma-i-deploy namin yun. Yung mga na-identify kami mga damit, hindi naghahanap kami kung meron construction materials. Hindi, clothes kasi ukay magtrabaho siya. Hindi, nagpapanap ako kung meron pang ilang mga items na electric fan. So we will know today kung alin yung mga pwede namin alin. Through OCD namin ito. Hindi naman. Tuwing may occasion lang kasi minsan nakikita ko yung mga pero nagulat nga akong inakita ko sa
iniisip ko, ba't yung isa sa mga security, kaibigan siya. Pero hindi siya close, hindi siya under a payroll. Hindi Nila sir, may friend lang siya. Oo, pag pumunta ka, parang hindi na sabi. Pero not direct. Wala siyang requirement sa BOC committee. Salamat po. Sir, paano po sinasigurado ng right now po sa learners are online to parents regardless of supervision? Yung mga continuous nila. Ito yung lumalabas yung logo. Alis po tayo ngayon sa bayan. Bawal na yung live. Bawal na yung live. Live yan? Ay, naka-live. Online naman. Para makapos na tayo. Yeah. Kailan natin na Baba mo rin una sa baba mo.